Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Naoya Inoue kontra David Picasso na kung saan sa panig nitong si Inoue ay didipinsahan naman niya ang kanyang 4 major title belts dito po sa Super Bantamweight Division. Sa panig naman ng kanyang katunggali na si David Picasso, rank 10 sa WBA, rank 2 sa WBC, rank 8 sa WBO. At ang fight schedule po ay sa December 27, 2025 gaganapin po sa Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa labanan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison. Detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba Yamado saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyo lalo na pagdating po sa inyong magiging desisyon. Kung sino ang inyong papaboran, pabor ba kayo kay Inoue or dito kay David Picasso? Bagamat ang Sports PH po ay naghahayag ng prediksyon, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po rin po mamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman po, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin na referensya daw naman po sa ating gagawing comparison. Oo, mamaya. So, ito na nga po. Simulan na natin talakayin ang background ng maglalaban. Unahin natin ang sa challenger, David Picasso. Bilang isang professional boxer, may impresibong artada si Picasso. 32 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated. Ngunit may isang naitalang tabla. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 8 inches na may reach na 70 inches. Yan po ang record ng height niya, reach niya sa boxrec. Ngunit sa isang laban po mga idol na kung saan ipinakita ang kanyang original na height din na kung saan makikita nyo dyan sa inyong mga makikita nyo dyan dito sa screen 5 foot and 11 and a half inches. Oo. Naka-record yan sa PBC. Na-captured natin mga idol para malaman ninyo na hindi gawa-gawa ko lamang ang height nitong si David Picasso. Sa boxer kasi 5 foot and 8. Ngunit doon po sa sa isang video na napanood ko, nakita ko doon mga idol at kinapture ko rin 5 foot and 11 and a half inches daw ang height itong si David Picasso. Orthodox ang stance na may knockout ratio 53.13%. Last fight, July 19, 2025, nakasagupa si Kunosuke Kamida. Panalo by majority decision si David Picasso. Karanasan o eksperyensya ng boksingero ito. Sinuri ko kung ito ba'y dati lumalaban sa Olimpiko Amateur. Mga idol, hindi piho. Walang sinabi kung ilang panalo na kailan laban doon sa amateur boxing. So, sa uri na nakalaban naman sa pro fights, Asat Hubanis yan. Isa yan sa medyo matinding kalaban ni David Picasso mga idol. Kasi si Asat Hubanis yan ay dating world title challenger yan. Si Kunosuke Kamida, na kung saan nakilala itong si Kunosuke Kamida mga idol, dahil sa tinalo niya kamakailan lamang si Jarrell Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero, ba yun unanimous decision or majority decision ba yun? Na kung saan mga idol, tinalo naman ni David Picasso ang mga yan. Oo. At marami na rin siya nakalaban po mga idol na magaganda ang record. Yun nga lang mga idol, hindi ganong kilala. Hindi ganong popular dito po sa Super Bantamweight Division. Skills ni David Picasso. Mga idol, ito po ay boxer puncher. Pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. Lahat ng yan makikita natin pagka nag-perform ng laban itong si David Picasso. Pressure pero maingat ito sa paglusob. Timing ang kanyang paglusob, pagpasok sa kanyang katunggali. Defensive style, moving around, back pedal. Ginagamitan niya ng jab, one to combination para mapanatili ang distansya. So may kakain sa pagpanatili sa distansya din ito. Timing, heavy-handed, accuracy. Sa depensa po mga idol, masasabi kong
may mga butas o openings ito. Average po ang depensa nito. Lalo na sa mid-range o close range sa suntukan, doon natin nakikita ng mga butas sa depensa itong si Picasso, mga idols. Oo. Na kung saan una, yung mga pagitan ng kanya mga suntok, tapos yung pinanggagalingan ng kanyang suntok medyo malalayo. At habang nasa opensa, minsan naging bukas ang kanyang depensa na kung saan delikado ma-counter. Ganun pa man, masasabi kong may tibay din po ang boksingerong ito. No, lamang inuwi itong kanyang makatunggali, mga idols. Dito talaga masusubok ang tibay nitong si Culaso, mga idol. Itong si Picasso. Dahil hindi po basta talaga si Inoue, number 1 po yan sa Super Bantamweight Division. Ngayon sa paniglaban ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ang Japanese fighter. 31 wins with 27 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 32 anyos ng height, 5 foot and 5 inches na may reach na 67.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 87.1%. Last fight September 14, 2025. Nakasagupan ni Naoya Inoue as title defense ang dating Unified World Champion sa Super Bantamweight Division, dating Olympic silver medalist na si Murzon Akhmadaliev. Panalo si Inoue by unanimous decision. Karanasan, experience nitong si Naoya Inoue. 4 division world champion ito at 2-time undisputed world champion in different weight class division. Oo. Bantamweight, super bantamweight, naging undisputed itong si Naoya Inoue. Sino-sino ang mga nakatunggali ni Inoue na talagang nakapagbibigay ng magandang laban sa kanya? Marami. Murzon Akhmadaliev, si Lois Neri, si kabayang Marlon Tapales, Stephen Fulton, Nonito Donaire, at yung nagpabagsak sa kanya na itong huling pagka-knockdown ni Naoya Inoue, mga idol. Maganda rin yun ang pinakita niya. Skills ni Inoue, boxer puncher din, pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Na kay Inoue ang hand speed, liksi, power. Depensa, ang pinaka-depensa ni Inoue, mga idol, yung kanyang opensa. So average din ang depensa ng si Inoue. Durability, may tibay, marunong lang itong ma-knockdown. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mexicano kontra Japanese fighter, magpangabot sa Kingdom of Saudi Arabia, parehong dayo. Nasa neutral ground po sila, mga idols. Nga lang, syempre, kung kaninong promosyon yan, kay Inoue ba or kay dito kay David Picasso, or pareho sila ng promosyon. So may counting advantage ang kung sinong promosyon may hawak dito sa laban, mga idols. Sa ranking ng BoxRec dito sa Super Bantamweight Division, out of 1,491, syempre rank 1 si Inoue. Pero itong si David Picasso, mga idol, is rank 2. Aba, wala pang titulo pero naka-rank 2 na ito, mga idols. Hindi pala basta itong si David Picasso. Karapat dapat talagang labanan ni Inoue. Ngayon, dadako naman tayo sa sitwasyon sa laban. Challenger si Picasso. Advantage kay Inoue, siya ang kampiyon, siya ang magdidepensa. So kailangan magpakitang gilas nitong si David Picasso, mga idol, kung nais siyang manalo. Physical appearance, pareho na sa prime. 32 anyos lang si Inoue, 25 anyos naman si David Picasso. Height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mga idol, nasabi ko na ito kanina, halos inulit ko lang din naman. Inano ko lang, dinitalye ko lang talaga ito. So mga idol, kung sa BoxRec, 5 foot and 8, so 3 inches ang lamang ni Picasso. Kung sa PBC, makikita nyo ulit dyan sa ating screen, 5 foot and 11.5 inches, so 6 inches and a half ang itinangkad ni Picasso. Noong saan, mga idol, once na kung magagamit yan ni Picasso ang kanyang height and reach advantage, makakatulong sa kanya yan. Ngayon, sa power naman tayo, abawi si Inoue sa power. 87.1% knockout ratio ni Inoue. So, ibig sabihin, knockout artist itong si Inoue. Heavy-handed lang itong si David Picasso. Sa experience, 80-20. Lamang na lamang sa experience si Inoue, mga idols. Skills, parehong boxer puncher. Na kay Inoue ang hand speed, liksi, power. Nandoon naman kay David Picasso ang height and reach advantage.
At kung magagamit nga yan ni David Picasso, ang pagpapanatili sa distansya, masasabi kong mahihirapan din kahit papaano itong na monster ng Japan na si Inoue mga idols. Dahil aabutin si Inoue dito, hindi naman kagandahan din ang depensa nitong si Inoue. Aabutin at aabutin sa jab to combination mga idol. Si David Picasso, wag lang itong tumayo sa harapan ni Inoue. Ipanatili ang distansya at laging nagpakawala ng jab to combination. Wag lang magpadikito kay Inoue. May chance to na maka-upset mga idols sa pamamagitan ng unanimous decision, split decision, majority decision. May chance. Kaso nga lang mga idol, dahil sa boxer puncher nga si David Picasso, may mga pagkakataon na makipagsabayan ito. Yun ang problema ngayon dyan. Kung kakayanin ba ng bodega ni Picasso ang pamatay na suntok ni Inoue dahil magaling si Inoue sa body punching. Kaya kung may posibilidad na hindi abutan ni Inoue ang mukha nito, so sa katawan to, titirahin ni Inoue mga idols. Pero ganun pa man, sa tingin ko magbigay pahirap din to kay Inoue si Picasso kasi nga napakahaba po ng galamay nito, napakatangkad. 6 inches ba naman ang itinangkad ditong si Picasso, kung ang PBC na nasabi ko kanina na mapanood ulit niyo sa screen ang height nitong si Picasso. Kaya mga idol, sa tingin ko magkapagbibigay ito ng magandang laban. Comparison natin, 60-40 in favor of Naoya Inoue. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Naoya Inoue by technical knockout. 1-9. 1-9. Kuya Dong Sports, saan sa ba si Inoue na mananalo sa pamamagitan po ng putusan? Siyempre, pabor pa rin ako kay Inoue dyan. Unanimous decision, split decision, majority decision. Gamit ang speed, hand speed, power, liksi na mga galawan, power, yun nga, pwedeng maging dominante itong si Inoue mga idols. Na kung saan pabor nga ako kay Inoue na mananalo pa rin ito. So, ibig sabihin ba kayo Dong Sports, walang chance ang manalo itong si David Picasso? Mga idol, sabi ko nga kanina, kung itong si David Picasso wag lang tumayo sa harapan ni Inoue at ipanatili ang distansya, na kung saan maging masipag lang ito sa pagbato ng mga jab to combination at distansya nga ang gagamitin, delikado si Inoue na matalo sa pamamagitan po ng unanimous decision, split decision, majority decision, or sa decision. Delikadong ma-outbox din dito si Inoue mga idol sa laban na yan. May tsansa po ito. Bagamat maliit na tsansa, ang tsansa ay tsansa pa rin mga idol. Ang pag-asa ay pag-asa pa rin mga idol. Kaya wag magpakakampante itong tinaguriang The Monster ng Japan. Baka siya ay masilat dito mga idol. Matitikman niya ang kanon ng pagkatalo. Dahil sa tingin ko mga idol, mahirap din ito kalaban si Picasso dahil napakahaba. Kung magamit lang yan ni Picasso or kung kanyang gagamitin yan mga idol, may tendency na hindi makakaabot sa Inoue dyan. Kasi sa haba ba naman ang galamay nito? Sa record kasi 3 inches lamang si Picasso. Sa height, kung sa box rec tayo 5'8", 3 inches din. Yung doon sa PBC na kung saan mga idol actual yon. 5'11.5 inches. 6.5 inches ang itinangkad ni Picasso mga idol, na laking bagay yan. Kaya dito mga idol, delikado din si Inoue pagka ang laban nagtagal. May pag-asa din ditong challenger na to mga idols. Sa tingin ko may pag-asa to. Delikado din si Inoue dito mga idols. Nasa mga kamay nga lang ni David Picasso kung paano niya magamit yan. So yung strategy sana nila, gamitin ang height and reach advantage, gamitin ang distansya. Kasi magiging walang kwenta yung lakas ni Inoue pagka ganun mga idols. At saka wag lang talagang tumayo to sa harapan ni Inoue. Na kung saan yun nga, para hindi makalapit, jab on combination, yung mga ganong galawan. Kumbaga, defensive style ang gagamitin itong si David Picasso. Jab on combination, counter. Kasi si Inoue, didikit to. Hindi naman ganun kagandahang depensa din ni Inoue. Aabutin yan sa mga jab straight nitong si Picasso. Tapos pagka napaboran, upper. Itandaan natin na si Inoue exposed na may kahinaan sa panga. Lamang matibay ang determinasyon din itong si Inoue dahil manakdown lang ito, babangon ulit. Pero yun nga, sabi ko nga,
ito, masasabi kong delikado din si Inoy dito talaga sa laban na 'to. Abangan natin mga idol. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.